Akala ko aksidente, pero may isang bagay sa bag ng anak ko na nagpabago ng lahat. Hindi ko matandaan kung paano ako nakauwi galing ospital. Ang alam ko lang, dala ko ang maliit na bag ni Lucas. Parang bato sa dibdib ko. Sa taxi, mahigpit ko yung yakap. Parang kapag binitawan ko, tuluyan na rin siyang mawawala. Pagdating sa bahay, tahimik, yung tipong katahimikan na masakit pakinggan. Walang tunog ng sapatos niya sa sala, walang tawa, walang, "Ma, may ulam ba?" Gusto kong sumigaw pero walang lalabas na boses. Sa kwarto niya, amoy pa rin ang paborito niyang cologne. Nandoon pa ang jacket niya sa upuan. Nanginginig akong umupo sa kama at binuksan ang bag. Una, wallet, may kaunting cash at ID. Pangalawa, maliit na notebook. Pangatlo, isang susi, hindi pang bahay. Hindi pang gate, parang susi sa locker o maliit na cabinet. May envelope din. Walang pangalan, walang sulat. Pero may laman. Isang lumang USB at resibo ng rental storage. Isang maliit na unit sa kabilang barangay. Napatitig ako, storage? Para saan, anak ko? Hindi naman mahilig mag-imbak. Wala kaming mga mamahaling gamit. Wala rin siyang negosyo. Tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Ma'am, si Rico po ito, kaibigan ni Lucas. Boses ng lalaki. Bata pa, hingal. Parang may hinahabol. Rico? Halos pabulong kong sagot. Anong nangyari sa anak ko? Bakit may storage? Ma'am, please. Huwag niyo pong sabihin na tumawag ako. Putol niya mabilis. May mga taong naghahanap sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Hindi po yun aksidente. Si Lucas, may nalaman siya. At may iniwan siya para sa inyo. Humigop siya ng hangin? Nasa bag po ba yung USB? Nanlaki mata ko, oo. Huwag niyo pong isaksak sa laptop ng bahay. Baka ma-trace, please. Kung pupunta kayo sa storage, mag-isa lang kayo. At huwag kayo dumaan sa main road. Parang lumamig ang balat ko. Sino kausap ng anak ko? Bakit ganito? Biglang may narinig akong tunog sa kabilang linya. Parang pinto o kalabog. Rico, hello, Rico. Isang mahinang bulong ang sumagot. Ma'am, tumakbo kayo. Click, natigilan ako. Napatingin ako sa bintana. Sa labas, may motorsiklo. Dalawang lalaking nakatigil sa tapat ng bahay namin. Nakatapat ang tingin sa gate. Parang may hinihintay. Hindi ko alam kung normal lang natambay o ako. Pinatay ko lahat ng ilaw. Dahan-dahan akong sumilip sa kurtina. Ang isa, nag-check ng cellphone. Ang isa, tumingin diretso sa bintana. At doon ko naramdaman na nakikita niya ako. Hindi ako huminga, wala akong sigaw. Wala akong kasama. Gabi na, pero kailangan kong umalis. Dinukot ko ang susi, USB, ang resibo. Tinago ko sa loob ng maliit na pouch. Nagpalit ako ng simpleng damit, sumuot ng jacket at naglagay ng cap. Nagsuot din ako ng face mask kahit hindi na uso para hindi makilala. Sa likod ng bahay kami may maliit na daanan palabas. Doon ako dumaan, nakayuko, nagmamadaling hakbang. Ramdam kong may pawis sa palad ko kahit malamig ang hangin. Sumakay ako ng tricycle sa kanto, sa lugar na hindi nila kita. Kuya, sa address na to, sabi ko, inabot ang resibo. Habang bumibiyahe, ang tanong ko lang, anong nalaman ni Lucas? At bakit parang may taong ayaw na malaman ko rin? Pagdating sa storage, madilim. May security guard sa gate, tulog halos sa upuan. Nag-sign ako sa logbook gamit ibang apelido at dahan-dahang pumasok. Unit number 19, isinuksok ko ang susi. Bumukas. Sa loob may isang kahong karton at lumang backpack. Binuksan ko ang kahon at doon ko nakita ang hindi ko inasahan. Mga printout ng screenshots. Mga larawan ng mga bank transfer. At isang papel na may title, Proof. Nanginig tuhod ko, sa pinakailalim may sulat kamay ni Lucas. Ma, kung binabasa mo to, ibig sabihin wala na ako. Sorry ma, hindi ko na kayang tumahimik. At doon ko unang nabasa ang pangalan na hindi ko kilala. Pero pamilyar sa resibo. Sir Alvin. Biglang may tunog ng yabag sa labas ng unit. May nagsara ng gate. May boses na mahinang nagsalita. Dito siya pumasok. Unit 19, namilog ang mata ko. Wala akong lusot